Ramir Boulder po, naritong muli. Ito po ang update, 14 na mamahaling sasakyan ni Saldico natagpuan sa isang condominium unit dito sa Taguig. Dito po sa BGC Taguig, At ang pagkakatuklas ng 14 na sasakyan, ano po, 14 po itong sasakyan na natuklasan ng mga operatiba sa isang condominium unit dito sa Taguig, ay inuugnay kay Saldico. Ito'y simbolo ng malalim na sugat ng katiwalian, na patuloy na nagpapahirap sa sambayanan sa gitna ng paulit-ulit na pagbaha, sirang flood control project at pagkalugi ng mga komunidad. Ang ganitong eksena ay nagsisilbing malinaw na paalala kung saan napupunta ang pondong dapat sanay panangga sa sakuna. Kung mapapatunayan na sa investigasyong ito na ang yaman ay nagmula sa flood control scam, malinaw na ang moral at makatarungang hakbang isauli ang lahat ng ninakaw. Hindi sapat ang pagpapaliwanag o palusot. Ang hustisya ay hindi nadadaan sa PR kundi sa konkretong pananagutan, pagbalik ng pera sa kaban ng bayan at pagpapanagot sa mga sangkot gaano man kataas ang posisyon. Ito po ang mainit na balita ngayon. Inyo pong pakinggan. Lea, ilan at ang ano-ano yung mga sasakyan na ito at lahat ba ay nakapangalan kay Zaldico? Magandang tanghali sa iyo, Ella. 14 na mga mamahaling sasakyan ang natagpuan nga ng mga otoridad sa isang condominium sa Taguig sa isinagawang operasyon alas 9 kagabi. Ito'y matapos na isilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, Highway Patrol Group at Bureau of Customs ang search warrant laban sa 5 kumpanya na kinabibilangan ng SunWest Construction and Development Corporation, Eco Leisure and Hospitality. Ito pong nabanggit na mga kumpanyang ito ay pagmamay-ari po ng dating Congressman Saldico na ngayon ay nagtatago sa ibang bansa, Grabe po ang mga gamit nito na mga luxury car. Kagaya din po ni Gardiola, 480 billion ang kanyang yaman na freeze ng AMLAC. Napakaraming pera, nakakalulang pera. Paano nila nagagawang kunin ang hindi nila pagmamay-ari, Ito po talagang nakakarima-rima po itong mga pangyayaring ito ngayon. Dahil nga sa ang laking involved na pera. Napakalaking pera. Si Gardiola ng congressman dito, congressman din siya. Siya ay may na freeze na asset na 480 billion. Itong si Saldico, billion din ang na-freeze na asset niya. Ito pa ngayon, itong mga kotse niyang pinaghihinalang sa kanya din ito na nasa isang condo unit dito sa BGC Taguig, Patuloy po natin. Holding Company Incorporated, Misibis Resort and Hotel Management Incorporated, Halandoni Alay Flora at La Venecia Hotel and Spa Incorporated. Ang 14 na mga luxury cars ay kinabibilangan naman, Ella, ng isang Rolls-Royce. Ito, 14 pa lang ito. Pero kay Gardiola, napakarami. Hindi pa nakikita. Pero may naglabas ng statement dating mayor din sa Batangas. Napakarami daw siyang luxury at saka sports car ni Gardiola. Mas marami yun.
itong kay Saldico, kukunti lang, mas marami siyang helicopter. Ano? Boys na nakapangalan sa Eco Leisure and Hospitality Holding Incorporated. Isang Toyota Sequoia na nakapangalan naman sa La Venecia Hotel. Alam mo yung Toyota Sequoia na yan, mahal din yan. Ano? Mas mahal pa po yan sa Land Cruiser, Toyota Land Cruiser. Ano? Ito rin yung mga kotseng ganito rin yung kotseng ibinalik. Kung natatandaan nyo, binalik ni Bryce Hernandez, ano? Tatlong Cadillac Escalade na nakapangalan naman sa Misiones Resort, Sunwest Construction at Eco Leisure and Hospitality Holding. Yan po lahat ng nabanggit na mga kumpanya ay nauugnay po yan kay Saldico. Ano? Napakarami po nilang company. Yan po ang mother company nila ay yung Sunwest na dating pagmamay-ari ni Saldico, pero sabi niya nag-divest daw siya, pero hindi po naniwala dahil nga ayon po sa Securities and Exchange Commission ay siya pa rin po ang nagmamay-ari ng mga yan. Kaya nga po siya nagtago dahil ayaw niyang maimbestigahan. Kasi kung wala po silang itinatago, dapat nandito po sila. Simple lang po yan. Ano? Kung wala kang itinatago at wala kang kasalanan, dapat malakas ang loob mo. Pero nga, kaya sila nagtago dahil nabuking sila. Nabuking sila ni PBBM. Ano? Simpleng-simple lang po yung i-analyze. Sa totoo lang. Mayroon ding dalawang Lexus na nakapangalan sa Sunwest at sa La Venecia Hotel at isang Mercedes na nakapangalan sa Sunwest. Ang naturang Puro mga Sunwest. sasakyan ay nagkakahalaga na 145 million pesos. 145 Bukod dyan, million. natagpuan din ang iba pang mamahaling sasakyan gaya na lamang ng dalawang Lexus, GMC Yukon at isang Ferrari. Ang nasabi mga sasakyan ay dinala sa ICI para naman sa proper Proper disposition. disposition. Natagpuan din Ella ang dalawa pang sasakyan na nakapangalan kaya Saldico. Kabilang dyan ang isang Toyota Fortuner at isang Toyota Sequoia. Ang naturang mga sasakyan Ella ay kukumpiskahin ng gobyerno base sa inisyong sertifikasyon ng Land Transportation Office noon pang December 9, 2025. Ella? Alright, maraming salamat. Yan po ang napakinggan yung mainit na balita, no? Si Saldico po ay hindi pa po umuwi ngayon. Ano? Hindi ko alam kung bakit hanggang ngayon hindi makuha-kuha ng gobyerno natin. Ito ay usapin pa rin, kaakibat pa rin ng flood control ay usapan ng buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Bawat pisong ninanakaw ay katumbas ng binahang bahay. Binahang bahay na walang hanap buhay at nalagay sa panganib na pamilya. Kaya't ang panawagan ng taong bayan ay simple. At makatarungan, ibalik ang ninakaw, panagutin ang may sala, at tiyaking hindi na mauulit. Walang sino man ang dapat maging higit sa batas. Walang sino man ang maging higit sa batas. Lalo na ang yaong yumaman habang lumulubog sa baha ang ating bayan. Ano po? Sa huli, ang tunay na reforma ay nagsisimula sa pagbawi ng ninakaw. Malinaw, nahatol, at pagwawakas sa kultura ng impunidad. Hanggat may mga politikong kumakamkam sa pundo ng bayan, mananatiling baha ang problema. Hindi lang sa kalsada, kundi sa mismong puso ng ating demokrasya. Huwag niyo pong kalimutang like, subscribe, and share ang aking YouTube channel. Pati na rin po ang aking Facebook page. Huwag niyo pong kalimutang i-follow. Salamat po.